Humihingi ng saklolo ang isang online seller dahil ang sanay same-day delivery sa kanyang mga paninda na nagkakahalaga ng 70,000 pesos. Lumabas na order completed pero hindi naman nakarating ang mga ito sa naka-pin na drop-off point. Kasama ang resibo, i-unbox ang misteryong bumabalot sa tila dumadalas ng mga undelivered na package delivery. September 24 nang mag-book sa isang online delivery service provider ang online seller na si Jarmin mula Binondo, Maynila. Ipapapick up sana niya ang kanyang mga shipment na sapatos na nagkakalaga ng mahigit 70,000 pesos sa isang warehouse sa Parañaque City. Hindi kalaunan, driver found na raw. Agad daw na kinuha ng na-book niyang driver ang kanyang personal information. Kabilang na ang detalye ng mga for pick-up na parcel. Pero ilang saglit pa, laking gulat na lang ni Jarmin nang bigla na raw naging order completed na ang kanyang delivery. Kahit pa, hindi pa naman ito nakararating sa final destination. Paano po kayo na biktima nitong ganitong klase ng modus po? Nag-book po ako ng truck para i-deliver ang aking mga parcel galing sa aking supplier. And then dapat i-deliver nila sa akin, ngunit hindi po siya dumating. Sa madaling salita, kinuha po nung na-book ko yung mga parcel na dapat para sa akin. Dito na nalaman ni Jarmin na ang kanyang nabook na driver. Kinuha lang pala ang kanyang detalye at informasyon para makapag-book ng panibagong driver at makuha ang kanyang mga paninda. Hinala ni Jarmin. Nag-book siya ng panibago, pero yung drop-off is sa kanya na, hindi sa akin. Paano niyo po posible nagawa yun? Meron po siyang account na hindi sa kanya nakapangalan. Maaaring nabili niya o maaaring na-hack or most possibly po nabili. Sa makatwid, parang ninakaw yung identity o yung detalye ng isang tao. Yes po. Ang sister, para naman hindi raw ma-offend si Jarmin, sinubukan pang magpaalam ng driver na sa kanya na lang daw ang mga parcel. Hoy kuya, ang aga mo naman yatang mamasko. Pero wait, there's more. Dahil si Kuya Driver, may last hearing pa. Nangihingi pa po siya ng pera. Para saan daw yung pera? Gusto niyang bigyan ko po siyang pera para ihatid niya pa rin daw sa akin. May nabasa pa ako rito, ayan, usapan lalaki. Ano ba yung sabihin nun? Usapan lalaki daw, 1.5. Babayaran ko siya, then i-deliver niya. Para ho sa inyo, gaano ho ito naka-apekto sa inyong negosyo po, sa inyong hanap buhay? Malaki po, since hindi naman po pinupulot ang pera sa negosyo at pinaghihirapan po yan kada sentimo po ng kinikita dyan, pawis at pagod po. Matapos ang insidente, agad ipinost ni Jarmin sa social media ang naranasang panloloko di umano sa kanya. May nag-message sa aking totoong driver na nag-deliver ng parcel ko. Nakapanayam ng resibo ang sinasabing driver na nag-pick up sa mga parcel ni Jarmin sa isang warehouse sa Parañaque City. Itatago namin siya sa pangalang Alan. Depensa ni Alan, nakatanggap lang daw siya ng booking mula sa isang pang account na may detalye at informasyon ni Jarmin at ipinapa-drop ang mga ito sa isang barangay sa Las Piñas City. Mukha naman legit dahil nga lahat ng details ng package na kukuhanin ko is galing sa kanya. Yun din yung pinakita ko dun sa pick-up point, which is binigay din naman sa akin kasi kompleto nga. Pero noong mga panahong iyon, something's fishy na raw para kay Alan. Iyon ang isang pinagtaka ko rin kasi nga supposed to be hanggang kung saan yung address mo, hindi yung i-transfer mo pa. So sinakay nila sa sidecar. Sa mga susunod na araw, nakakuha si Jarmin ng impormasyon kung saan posibleng i-deliver at sino ang tumanggap sa mga nawawala niyang parcel. Nung nalaman kong minor de edad siya, pinost ko siya sa Facebook at merong mga taong nagmagandang loob para ibigay yung impormasyon tungkol sa taong yun. Yung buong pangalan niya, yung lugar kung saan siya nakatira at kung sino yung mga magulang niya. Nang matuntunan ni Jarmin ang posibleng lokasyon ng menor de edad na maaaring susi para matuntun ang driver na nag-accept sa kanyang booking at ginamit ang kanyang pagkakakilanlan kasama ang resibo. Agad tumungo si Jarmin sa isang barangay sa Las Piñas City. Sa kagustuhan po ng complainant na magkaroon ng sagot sa kanyang mga tanong. So patungo ho kami sa isang area dyan sa Las Piñas at ang kanyang pakiwari ay doon naglagi yung posibleng suspect dito sa kaso na ito. Ako po si Jarmin po.
Meron lang po akong idudulog na reklamo po. Na scam po kasi ako. Ito po kasi yung tao to, if kilala niyo po, involved po kasi siya po doon sa pagkawala ng parcel po. Siya po kasi po yung nag-receive ng parcel. Ganun. Nakikilala mo ba itong tao to? Hindi ko gaano kilala, Bawsi kasi yan minor. Kasama ang Violence Against Children and Women o VAUSI ng barangay, pinuntahan ang bahay ng menor de edad na di umano'y tumanggap ng mga parcel ni Jarmin. Good afternoon. May hinahanap kami tao. Meron tayong ganyan. So, kailangan natin makausap pati yung bata at saka yung guardian. Saan ba ito nakatira? Dito. Dito. Sige, dito na natin. Pwede, Dennis mo to. Ito, may ka muna, tatanungin ka muna uli ni Boss. Kasi ganito yung tayo. Wala namang ano po. Ano lang nang sa amin, confirmation lang kung dito nakatira. Yun lang po, wala na ibang tanong. Ayon sa nagpakilalang tiyuhin ng menor de edad, 3 araw na raw hindi umuwi ang kanyang pamangkin. Siya po kasi yung na-picturean na nag-receive po ng parcel. Hindi ko naman po sinasabing siya po yung may kasalanan. Pero siya po yung makakapagbigay linaw kung ano pong nangyari. Nangako naman ng tiyuhin ng bata na makikipag-ugnayan sila sa barangay sa oras na matunton na nila ang pamangkin. Saan kung may problema na kailangan niya panuntan, kahit naman kasi kasalanan yun eh. Hindi pwedeng sa bahala yun dahil mamaya may nakakasyado siyang tao na Pagsisiguro ng barangay, tutulungan nila si Jarmin sa pagtunton sa kung sino man ang nasa likod ng pagnanakaw ng kanyang mga parcel. September 24, nagpasya si Jarmin na magpablatter sa barangay kung saan daw hinatid ang kanyang mga paninda. Anong natutunan mo leksyon dito? Na pwede rin i-share mo sa mga kababayan mo? Na maging mapanuri po sa pagtanggap ng ride hailing. Kasi po, minsan po, iba po yung nakapangalan sa kumukuha. Gaya ni Jarmin, na biktima rin daw si Nico ng parehong delivery service provider. August 14 nang mag-book ng rider si Nico para ipa-deliver sa kanyang kapatid sa Quezon City ang laptop at ilang gadgets na nagkakalaga ng mahigit 25,000 pesos. Then yung pagdating niya, binuksan ko pa yung bag para pakita sa yung laptop talaga. Kasi kung hindi ko papakita yung item, mamaya balik ka rin niya kung walang laman yung bag. Mula sa kanilang bahay papunta sa drop-off location, aabot lang daw ng wala pang 30 minutos ang biyahe. Pero Nakita ko yung location niya sa delivery app. Nasa may purview, bandang Caloocan. Out of way. Sumagot pa rin si rider. Sabi, sorry po, malapit na po ako. Di po kasi accurate yung map, sir. Maabot na ng 6 hours, 8 hours. Hanggang 10 hours, wala na to. nang makutuban na ni Nico na posibleng nabiktima na siya ng scam, napansin niya sa CCTV footage na magkaiba ang motor na nag-pick up sa motor na nakarehistro sa application. Yun yung nasa CCTV na ako. Iba yung motor na dumating. Sinubukan pa raw niyang tawagan ang rider na kumuha sa kanyang order pero hindi na ito makontak. Sana sa delivery app na pinagkatiwalaan ko ng item ko, sana bigyan nyo rin ng protection yung customer nyo na dumating sa amin yung item na pinagkatiwala namin sa inyo. Kasi hindi naman biro minsan yung pinapadala namin. Sa investigasyong ginawa ng resibo kung bakit nga ba tila talamak yung ganitong kaso ng pagkawala ng mga parcel o delivery na hindi po nakakarating sa kanilang destinasyon, natuklasan namin itong mga social media post na ito kung saan talamak ang bentahan ng account ng mga rider ng isang delivery and logistics company na ito. Ngayon, aalamin natin kung may koneksyon nga ba ito o nagagamit nga ba ang ibinebentang account para makapanloko ng mga customer. Para magkalinaw at masagot ang mga tanong na buwabagabag sa mga tulad nila Jarmin at Nico, sinubukan naming kunan ng panig ang sinasabing delivery service provider. Pero hindi sila nagpaunlak ng panayam ayon sa kanila. Prioridad daw nila ang proteksyon ng kanilang mga customer. Dagdag pa nila, patuloy daw nilang papagbutihin ang security features ng kanilang application. Dumulog ang resibo sa Department of Trade and Industry na nangangasiwa sa proteksyon ng consumer rights. Sinuguro nilang iimbestigahan nila ang pangyayari at may karampatang parusa ang kumpanya at partner drivers kung sakaling mapatunayang may mga violation o pagkukulang sa nakatalagang sistema ng delivery service provider.
Paalala ng resibo at maging ng mga otoridad, siguraduhin tugma ang mga detalye ng driver o rider na kukuha ng ating mga parcel at maging mapagmatiyag sa bawat delivery booking na ating ginagawa.